Meron po tayong isang napakainit na balita dito na lumabas tungkol po kay Ripple at sa kanyang native token na si XRP. Sa isang malaking event na tinatawag na Money 2020, binansagan po ni JP Morgan si Ripple bilang isang heavyweight sa panahon ng mga Central Bank Digital Currencies or CBDCs. Ang titulong ito ay hindi po basta simpleng papuri lang, kundi isang matinding pagkilala mula sa isa sa pinakamalaking bangko sa buong mundo. Kaya sa video na ito ay aalamin po natin kung bakit nga ba tinawag ng JP Morgan si Ripple na heavyweight at ano ang maaari pong maging epekto nito sa market or presyo ni XRP. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ba ang ibig sabihin ng pagiging heavyweight ni Ripple. Yan, ang isang salitang heavyweight ay karaniwang ginagamit po para sa mga malalakas at may matinding impluensya sa isang industriya. Kapag sinabi po ni JP Morgan na si Ripple ay isang heavyweight sa panahon po ng CBDCs, ibig pong sabihin ay kinikilala nila na may malaking papel si XRP sa hinaharap ng global finance. Sa mga usapan po sa Money 2020, inilista si Ripple kasama ng mga malalaking organisasyon na may boses pagdating po sa paghubog ng pera sa digital era. Kaya sa market impact, ang ganito pong pagkilala mula sa JP Morgan ay nagbibigay ng kredibilidad kay XRP. Dahil dito ay mas dadami po ang mga institutions at gobyerno na magiging interesado sa paggamit po ng kanyang technology. Ngayon ay ano naman po ang kinalaman ng CBDC kay Ripple? Yan, ang CBDCs or Central Bank Digital Currencies ay mga digital na bersyon na pera na ini-issue ng mga gobyerno. Maraming bansa na ang gumagalaw sa direksyon na ito tulad po ng bansang China, India at Russia na nasa advanced pilot phases na. Sa kabilang banda, may ilang ding bansang nag-launch na tulad po ng Nigeria, Jamaica at saka Bahamas. Si Ripple ay nakaposisyon bilang isa sa mga pangunahing kasali sa usapang ito dahil sa kanyang XRP ledger na mabilis, mura at kayang mag-settle ng cross-border payments instantly or napabilis. Kaya naman hindi po nakakapagtaka na tinitingnan po siya bilang isang posibleng tulay or bridge ng CBDCs sa global financial system. Kaya sa market impact, kapag nagsimulang gamitin po ang XRP sa settlement ng mga CBDCs, makakakita tayo ng mas malawak na adoption. Ito ay posibleng magdala ng long-term demand sa token na siyang magtutulak ng kanyang presyo pataas. Ngayon bakit naman po kinilala ni JP Morgan si Ripple? Dito po sa Money 2020 event ay nagkaroon po ng panel discussion tungkol po sa Money Reimagined. Ibinahagi dito ang pananaw ng iba't ibang organisasyon sa hinaharap ng pera. Isinama po si Ripple sa listahan ng mga pangunahing kumpanya na kinikilala bilang may malaking impluensya sa digital economy. Ayon po sa post ng researcher dito na si Smoke, malinaw na itinuturing ni JP Morgan na si Ripple ay may bigat at halaga sa hinaharap ng CBDCs. Hindi man nakatutok ang buong event kay Ripple, sapat na ang kanyang pagkakasama sa listahan upang ipakita na nakikita po siya ng traditional finance bilang bahagi ng pagbabago. Kaya pagdating po sa market impact, ang pagkakasama sa listahan ay nagbibigay po ng kumpiyansa sa mga investors na si XRP ay hindi po basta altcoin lamang, kundi isa pong asset na pinapansin na ng mga higante sa industriya ng finance. Ngayon ay paano naman po nakaposition si Ripple sa global CBDC landscape? Ayan, si Ripple ay active po na aktibo na po siya sa pakikipag-usap at pakikipag-collaborate sa iba't ibang gobyerno at saka mga financial institutions. Ang kanyang technology ay ginagamit upang i-test ang CBDC frameworks. Sa pamamagitan po ng XRP, nagiging possible ang mabilis, ligtas at mura na transactions sa cross-border payments. Kung ikukumpara po sa ibang crypto projects, mas malapit po si Ripple sa mga institution dahil nakapokus po siya sa mga solution na swak,
para sa mga bangko at gobyerno. Ito ang dahilan kung bakit siya ay nakikita bilang natural na partner ng mga central banks. Kaya sa market impact, dahil dito, ang posibilidad ng malawakang adoption ni XRP ay mas mataas kaysa sa karamihan ng mga cryptos. Kung madadagdagan pa ang partnerships, pwede pong makakita ng mas mabilis na price appreciation itong si XRP. Ngayon ay gaano naman po kalaki ang pag-usad ng CBDCs sa buong mundo? Ayan, ayon po sa datos na lumabas, 3 bansa na ang nakapag-launch ng kanilang digital currencies. Samantalang may 49 na countries or 49 na mga bansa na kasalukuyang nasa pilot testing. Yan, 20 pa. Yan, nasa 20 or 20 pa ang nasa development stage at 36 naman po or 36 ang nagsasagawa ng research. Ibig pong sabihin ay hindi na po teorya ang CBDCs. Nandito na po sila at dumarami pa ang mga bansa na tumatanggap sa ideyang ito. Sa ganitong sitwasyon, ang mga kumpanyang tulad po ni Ripple ay mas lalo pang makakakuha ng atensyon dahil po sa kanilang konkretong solusyon sa digital payments. Kaya pagdating po sa market impact, habang dumarami po ang mga bansang gumagalaw sa CBDCs, mas lalaki ang posibilidad na si XRP ay maging bahagi ng kanilang settlement system. Ang pagtaas po ng global use cases ay maaaring magsilbing tulak pataas sa presyo ng token. Yan, or magsilbing buying pressure. Ngayon ay ano naman po ang kahulugan nito sa hinaharap ni XRP? Ang pagiging kinikilala ni JP Morgan bilang isang heavyweight ay nagbibigay po ng malinaw na mensahe. Si Ripple at si XRP ay hindi po mawawala sa usapan tungkol sa digital future ng pera. Sa halip, siya ay isa sa mga magiging sentro ng usapan. Kaya pagdating po sa market impact, ang ganitong uri ng pagkilala ay pwede pong magdala ng mas matinding confidence sa mga investors. Kapag lumawak pa ang paggamit kay XRP sa CBDC projects, maaaring makita po natin ang mas agresibong pagtaas ng kanyang presyo sa market. Bilang panghuli, sa tingin ko, ang pagkilala po kay Ripple bilang isang heavyweight ay hindi lamang magandang balita, kundi isa pong validation. Pinapakita po nito na ang kanyang technology ay hindi po basta panaginip, kundi isang konkretong kasangkapan na kinikilala ng malalaking institutions. Kung mananatiling consistent po si Ripple sa kanyang partnership at saka technical developments, mas lalo po siyang magiging matibay na haligi sa digital finance. Kaya para sa akin, ang titulong heavyweight ay hindi lamang papuri, kundi isang babala rin sa mga hindi pa naniniwala kay XRP na oras na para seryosohin ang kanyang papel sa global finance. Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.